ang Devil Fruit abilities ng kapatid ni Shanks na si Shamrock at ang pagtangka nilang pagpatay dito kay Loki. Ang pag-reveal ng kung ano talaga ang tunay na nangyari sa history ng One Piece at ang tatlong worlds. Ang First World, ang Second World at ang Third World. Sa ancient mural na ito ay makikita natin ang lahat ng mga sekreto sa loob ng mundo ng One Piece. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye ay tatalakay natin dito sa ating chapter review ng One Piece Chapter 1138. Be sure na nakapag-iwan ka na ng like, nakasubscribe at na-ring mo na din ang bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na chapter. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Harley. At makita natin dito guys na ang POV ay magsisimula agad dito kay Loki, kay Gunko at kay Shamrock. Patuloy ang ginagawa nilang pagpapahirap dito kay Loki. But at this point, bigla lang nagsalita itong si Loki na matapos daw niyang makita at mai-reveal ang muka ng isa pang lalaking ito na nababalot ng cloak, hindi daw niya maiwasan na maalala ang muka ni Shanks dahil parehong-pareho sila ng muka. Para daw itong pinagbiyak na bato na para bang magkapatid talaga sila. Surely this is not a coincidence daw. Nang dahil dito, biglang napalingon si Gunko at si Shamrock habang sinasabihan ni Gunko itong si Loki na wala siyang pakialam. Huwag siyang manghimasok ng iba pang mga affairs. Habang sinasagot naman siya ni Loki na wala siyang magagawa kung gayon niyang may dalawang magkaibang tao na polar opposites, isang great pirate at isang celestial dragon ay para bang magkapatid talaga at magkamukhang magkamuka. Hindi talaga nila mapipigilan ang curiosity na tumatakbo ngayon sa isipan ni Loki na dahilan kung bakit nagsalita na si Shamrock at inexplain niya kung ano ang katotohanan. Dito na in-reveal ni Shamrock na si Shanks ay ang kanyang nakababatang twin brother. Magkapatid talaga sila guys. It is confirmed right here sa chapter 1138. It is no longer just a theory. At dito din ay nabanggit ni Shamrock na at one point bumalik din naman daw itong si Shanks sa Marua. However, hindi siya nagtagal doon. Mas gusto talaga niyang makasama ang mga pirates at namahal niya na ang buhay ng pagiging isang pirata. Sinabi nitong si Shamrock na nawala na daw sa tamang landas itong si Shanks, kaya ngayon ay hindi na talaga sila nagkikita. Habang itong si Loki naman, natatawa pa habang pinakikinggan ang sinasabi ni Shamrock. At sinabi niya na akala daw niya ay wala nang makakahigit pa sa galit at sa hatred na nararamdaman niya para kay Shanks. Hindi niya akalain na maging ang kapatid pa pala nito ay dadagdagan pa ng mas malala pang galit ang nararamdaman niya na yon. Ngayon, galit na siya sa buong pamilya nitong si Shanks. Pero binalaan din niya itong si Shamrock na wag daw nilang antayin na makawala at makatakas itong si Loki mula sa mga kadenang ito dahil sinisigurado daw niya na ipaghihiganti niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan na mga higanteng hayop na pinagpapatay nitong si Gunko. Nang dahil dito, hindi nagustuhan nitong si Shamrock ang tono ni Loki. Medyo napikon siya at para bang nawala siya sa kontrol. Dito ay tinanong niya si Loki kung yun daw ba ay isang threat, isang warning mismo sa captain ng mga Holy Knights. Na dahilan kung bakit naramdaman din ni Gunko na medyo napikon nga ang kanyang captain. Sinubukan niya itong pigilan, pero ang naging sagot nitong si Shamrock, wag daw mag-alala si Gunko. Hindi daw dudumihan nitong si Shamrock ang kanyang kamay sa gagawin niyang ito. Habang binubunot ang kanyang sword at ang sword na ito ay nag-emit ng parabang something of an entity at dito lumabas ang three-headed dog na si Cerberus. Dito pa lang makikita na natin kung gaano kalakas ang captain ng mga Holy Knights. Surely on par talaga ito kay Shanks at dito din natin may isip na baka may dahilan din, may meaning ang nakita natin sa duelo nitong si Shanks at ni Kid na kung saan ay nakita nga natin ang isang griffin. Pwedeng dahil nga sa ang ability ng sword na ito ni Shamrock ay ang paggamit sa Devil Fruit na si Cerberus, maaring ang sword naman ni Shanks ay ang gumagamit ng Devil Fruit na si Griffin. Hindi pa ito binabanggit at hindi pa ito kino-confirm ni Oda sa chapter na ito, pero kung pagbabasehan natin ang sinabi ni Shamrock, hindi niya dudungisan ang kanyang kamay. Nangangahulugan lang yun na hindi niya ito ability ito ng kanyang sword. At kung titingnan natin, awakened Zoan type ito guys, dahil nga meron na din itong Black Cloud na nakabalot sa kanyang leeg. Kung ang ability pa lang ng sandata nitong si Shamrock ay ganito nakalakas, just imagine kung ano ang ability na talagang tinataglay niya. Siyempre dahil nga hindi ganun ka-common at hindi pa siguro nakikita nitong si Loki na mayroong isang sandata na mayroong Devil Fruit ability, nagtataka siya at gulat na gulat siya matapos niyang makita itong si Cerberus na lumabas sa sword ni Shanks. Tinanong niya kung ano ito. Habang sinasagot siya nitong si Shanks na ito ay ang kanyang biting blade, ang kanyang kumakagat na sandata. Habang makita natin na may lumalabas pa nga na tip ng sword nitong si Shamrock mula sa tatlong bibig ng ulo nitong si Cerberus.
Hindi lang yon, nagsimulang umikot ang collar sa tatlong ulong ito ni Cerberus at agad na kumalas ang tatlong ulong ito mula sa kanyang katawan. Dito din ay makikita natin na itong si Gunko ay sinasabihan ng kanyang captain na since para bang ina-acknowledge talaga nila na hindi nila mare-recruit itong si Loki na talagang napakatigas ng paninindigan nito. Instead, gagawin na lamang nila ang kanilang secondary mission at yun ay ang i-clean up, ang linisin at i-take over ang buong Elbaf Kingdom. Habang ang katawan ni Cerberus na naiwan na nga ng tatlong ulo nito na nagpapalipad-lipad na ngayon sa ere ay bumalik na sa sword nitong si Shamrock. Habang sumasakay naman si Shamrock sa ginawang parabang araw sa parabang gliding plane na gawa sa ability naman nitong si Gunko. Dito ay sinabihan ni Shamrock itong si Loki na kung sakali daw na magawa niyang makasurvive, kung hindi siya mapapatay ng iniwan na atake nitong si Shamrock, malaya siyang huntingin nitong si Shamrock. Malaya siyang gawin ang kanyang gusto at ang ipaghigante ang kanyang mga kaibigan tulad ng sabi niya kanina. Dito naman ay hindi na nagtapang pa itong si Loki at para bang kinakabahan siya dahil inaasahan niya na hindi maganda ang mangyayari. Hindi magandang iniwan na atake nitong si Shamrock. Habang tinititigan niya ang palipad-lipad na tatlong ulo ni Cerberus, alam niya na agad na hindi magandang kalalabasan pag tinamaan siya ng atake nito. Pero wala siyang magawa. Hindi nga siya makagalaw dahil nababalutan nga siya ng mga kadena na pumipigil maging sa kanyang sariling ability. Habang unti-unti, palapit ng palapit ang tatlong ulo ni Cerberus and finally tumama ito sa kanyang tiyan. Hindi niya ito naiwasan. Direct contact, makikita natin na nabutas at dumudugo pa ngayon ang tiyan nitong si Loki. Wala namang nagawa itong si Loki kung hindi ang magsisigaw na lamang sa sobrang galit at sa tindi ng ginagawa sa kanyang pagpapahirap ng Holy Knights. Habang ito namang si Gunko at si Shamrock ay na-realize na kung gagawin nila ang full subjugation sa kingdom ng mga giants, hindi magiging sapat kung silang dalawa lang. Kaya naman napagdesisyonan nila na tatawagin nila ang isa pa sa mga membro ng Holy Knights. Para maging sapat, 3 silang membro ng Holy Knights ang take over sa buong Elbaf Kingdom. But switching of scenes guys, makakarating tayo sa castle na kung saan dito nga pumunta sila Luffy, sa castle din na kung saan ay nakita ni Luffy ang dalawang giants na pinahirapan ni Gunko. Dito ay sinasabi ng dalawang giants na bumalik daw si Shanks sa loob ng castle nang may kasama pang isang accomplice at pinahirapan sila nito. Ginamitan sila nito nang hindi pa nila alam na ability at hindi nila ito napigilan. Binabalak daw ng dalawang yon na hanapin ang susi papunta sa underworld kung saan naroroon si Loki. However, hindi nila sinabi at yun ang naging dahilan kung bakit nawalan sila ng malay nang dahil sa atake ng dalawa. Hindi makapaniwala at hindi tinatanggap ni Luffy ang claims ng dalawang ito dahil kilalang kilala daw niya si Shanks. Napakakalmado, napaka-laid back, napakamahinhin daw ni Shanks at hindi kokos ng ganong klaseng gulo ng walang dahilan. Pero sinabi ng dalawang higante na nagpabalik-balik na daw si Shanks sa loob ng Elbaf, tandang-tanda na daw nila ang mukha ni Shanks kaya hindi sila magkakamali. Pero naging sagot naman dito ni Zoro guys, kung kaaalis lang daw ni Shanks galing sa Elbaf recently, bakit naman daw siya babalik agad? Bakit siya babalik para lamang maghasik ng gulo? Nagtataka din itong si Zoro at para bang naniniwala siya na hindi kayang gawin yun ni Shanks. Pinaninindigan talaga guys ni Luffy na hindi yun si Shanks. Hindi daw yun gagawin ni Shanks at kung sakaling si Shanks yun, may problema dahil things does not add up daw. Hindi daw nagmamatch ang mga bagay-bagay at hindi ugali ni Shanks na mag-cause ng gulo ng walang dahilan. Habang natatawa at nakangiti naman itong si Nami na sinasabi kay Luffy na talagang matindi daw ang tiwala nitong si Luffy kay Shanks. Na sinagot naman ni Luffy na of course, kilala niya kasi si Shanks na para bang pareho lang naman ang relasyon nila ni Shanks sa relasyon nitong si Nami at ni Belmir. Na kung sakaling may magbastos o may magsalita daw ng masama kay Belmir, syempre, ipagtatanggol din naman daw ni Nami si Belmir-san. Kaya naman given these circumstances, naisip nila na hindi talaga yun si Shanks. Pero kung hindi si Shanks, sino yun? Nabanggit nila dito na pwedeng kamuka, pwedeng kapatid, pero ang tanong, may kapatid ba si Shanks? Na sinagot naman ni Luffy na in case na may kapatid daw si Shanks, then surely, mabuting tao din yun. Isang nice guy din daw yun tulad ng kanyang kapatid. Pero dito na nga guys na bring up nitong si Luffy na honestly, hindi daw niya alam kung sino ang tunay na pamilya ni Shanks. Dahil ang alam lang niya, nabuhay at lumaki si Shanks sa loob ng Roger Pirates Crew. Kaya ang tinuturing nitong tunay na magulang ay itong si Rayleigh at itong si Roger. Hindi niya alam kung sinong tunay na pamilya nito. Habang makikita natin na ang nakita natin previously sa nakaraang mga chapter na ang misteryosong lalaki na nakahat ay unti-unting pabalik na ngayon papunta sa castle para i-meet at para kitain itong sila Luffy. Now switching of scenes na naman guys, makakarating naman tayo ngayon sa POV ni Franky at ni Ripley.
Dito'y nag-uusap sila guys, habang mangha itong si Frankie na napakalawak at napakalaki daw ng treasure tree Adam na ito, to the point na kahit saan siya lumingon, walang ibang makitang bagay kung hindi ang kahoy na gawa dito. Dito din ay nabanggit naman ni Ripley na hindi niya alam at hindi niya inaasahan na napaka-valuable daw pala nito sa labas ng Elbaf. Dahil sa loob nga naman ng Elbaf, para ba itong isang normal at common na bagay lamang na nakikita nila sa pang-araw-araw na buhay, na dahilan kung bakit nasabi ni Ripley na pwede daw pala kung sakali na magnakaw siya o kumupit siya ng konting kahoy dito at ibenta overseas. Na sinagot naman itong si Frankie na bakit naman daw niya yung gagawin. Dahil unang-una sa lahat, pinasama nga daw nitong si Saul si Ripley kay Frankie dahil baka yun daw ang gawin ni Frankie. Bakit daw ganun ang takbo ng isip nitong si Ripley? Pero hindi naman nagtagal, may nakitang isang mural itong si Frankie na ipinagtaka niya, kaya naman inexplain sa kanya ni Ripley kung ano ito. Isa daw itong graffiti na inaakala at talagang iniisip lamang nila na ginawa ng mga punks, ng mga brats o ng mga bata years ago. Nakalaunan ay itinuring na isang cultural heritage at binigyan ng enormous na historical value. Kaya itinanong naman ni Frankie na ganun daw ba ka big deal, ganun daw ba kalaking bagay at ganun daw ba ka-importante ang mga drawing na ginawa ng mga bata. Na sinagot naman ni Ripley na actually napakatagal na daw kasi nitong ginawa. It is somewhere between 400 and 800 years ago. Na dahilan kung bakit this ringed a bell dito kay Frankie na nangangahulugan daw yon na it is done in the middle of the Void Century. Nangyari ang graffiti na ito sa Void Century. Hindi makapaniwala itong si Frankie na dahilan kung bakit sinabi niya na kailangan daw nilang tawagin si Robin para ma-explain at para ma-decipher ni Robin kung ano man ang meron sa graffiti na to. Pero ang pinagtataka guys dito ni Frankie, since ginawa nga ang mural na ito sa loob ng Elbaf, bakit hindi puro giants ang mga karakter na nasa mural na ito? Bakit may iba pang mga entities? Merong mga may pakpak, merong mga normal na tao, merong ibang mga hayop na hindi naman matatagpuan sa loob ng Elbaf Kingdom. Na sinagot naman ni Ripley na alam and aware daw siya na nagkaroon ng napakatinding gera sa lahat ng races so many years ago, pero hindi niya pa naririnig ang kahit na anong kwento tungkol sa ganitong klase ng cooperation. Hindi niya pa naririnig na magtulong-tulong ang lahat ng races para talunin ang isang kalaban na pwedeng nakikita nila sa mural na to. Pero ang explanation lang dito guys na Ripley, since hindi nga ito makatotohanan, yun ang dahilan kung bakit itinuturing nila itong graffiti na ginawa lang ng mga bata na para bang isa lamang itong pangarap, isang panaginip. Now switching of scenes, makikita naman natin ngayon ang Walrus School at katatapos lang ng ginagawang class sa mga batang giants. Hindi din nagtagal ay ipinakita na nitong si Saul dito kay Robin ang Harley o ang aklat na nagtatago ng lahat ng mythological stories, ng lahat ng legendary texts na nanggaling pa sa napakadaming taon na nakalipas. Ito din daw ang dahilan kung bakit nandito nakalagay ang napakaraming countless interpretations all throughout the One Piece history, na dahilan din kung bakit nagkaroon nga sila ng iba-ibang paniniwala sa kung ano ang katotohanan kay Sun God Nika. Inexplain din ni Saul na ang kwento nito, ang narratives nito ay nahati into 3 distinct sections, na ang first world, ang second world, at ang third world. However, ang pinagkaiba nun guys is that ang third world daw ay nangyayari sa present day, meaning hindi ito nangyari sa past at ito ay para bang isang propesiya, isang prophecy na inilagay ng kung sino mang may foresight na nakita ang hinaharap. At ang pagkakapareho naman nila is that sa lahat daw ng mga 3 distinct sections na ito, sa first world, sa second world at maging sa third world, is that palaging itong si Nika ay may daladalang saya, palaging tumatawa at palaging naririnig ang tunog ng kanyang puso. Ang pagtibok nito na alam naman nating lahat at kilalang kilala natin sa tawag na Drums of Liberation. Now here is this explanation guys. Habang makikita natin ang gulat na mukha nitong si Frankie na nakatitig sa napaka-enormous na mural na ito, nandito ang first world, ang second world, at ang third world, ang propesiya, ang mangyayari sa hinaharap. Dito yung makikita natin na sobrang dami nang nangyayari guys. Madami tayong interpretations, madami tayong ideya na makukuha sa mural na ito. At kung iisipin nyo, napakarami ng hint dito. Pwedeng ang lahat ng sikreto na itinatago ni Oda sa tungkol sa One Piece ay makukuha natin mula dito.
But it will be too much para talakayin ang tungkol sa bagay na yun sa video na to dahil mag-take ito ng napakahabang oras. Kaya kung gusto nyo ng explanation tungkol dun, just let me know in the comment section below. Dahil I am telling you guys, sobrang dami ngayon ang kumakalat na interpretations ng lahat ng theories, ng lahat ng mga naisip nilang ideya base sa mural na ito. This is literally one of the best releases sa lahat ng ginawang chapters ni Oda. And to be honest, napakarami doon ang plausible. Napakarami doon ang pwedeng mangyari talaga. Kaya naman pwede tayong gumawa talaga ng video na dedicated para sa ating analysis ng mural na yon. Kaya naman i-hit nyo na ang like button, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button para ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Also, shoutout nga pala sa napakatinding mga supporters na ito na walang sawang pinapanood ng napakatinding explanations natin sa One Piece chapters. Maraming salamat guys. I hope you guys visit Anime Updates PH again, and I will see you guys on the next one.